Narito na ang Tekno Negosyo, mga pamamaraan, kasanayan, suporta at kwento ng tagumpay sa negosyong agrikultural gamit ang mga makabagong teknolohiya. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Narito na ang Tekno Negosyo, mga pamamaraan, kasanayan, suporta at kwento ng tagumpay sa negosyong agrikultural gamit. Okay, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Muli po sa himpilan ng Radio Agri 90.1 FM. Muli pong nagbabalik ang programang magbibigay sa inyo ng siksik na impormasyon, talakayan, serbisyo at iba pang mahalagang usapin patungkol sa makabagong teknolohiya at negosyong agrikultural. Kaya naman po manatiling nakatutok sa Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Hatid sa inyo ng Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ako po ang inyong lingkod, Ivy Espiritu. Na fresh sa Tekno Forum. Technical Conference. Yes. Okay. Ako naman po si Mary Grace Orlasan. Samahan niyo po kaming muli sa halos isang oras na talakayan tungkol sa proyekto, serbisyo at iba pang mahalagang usapin mula sa Enterprise Development Division. Ayan, at bago po tayo magsimula sa ating talakayan at kwentuhan, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig sa 90.1 FM Radio Agri at sa mga nanonood sa ating official Facebook page, that's Radio Agri 90.1 FM Filmec, and we are also cross-posted sa ating official DA Filmec Facebook page. Okay, unahin na nga po nating batiin ang ating pong Filmec Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia, at sa ating Director 3, Sir Joel Vidator. And at isang mainit na pagbati rin po sa ating mga division chiefs, sa ating mga section heads, mga kawani ng ating ahensya, sa ating mga guards on duty na tutok ngayong oras na to, sa ating mga utility personnel at sa buong Filmec community. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, it's another day and we are back with more talakayan at kwentuhan para sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga agripreneurs. So, recently lang po, actually, hindi na siya recently, last month na siya, partner. Ang ating last episode ay patungkol sa community-based coffee processing enterprise. Nakausap natin doon si Ma'am Michelle De La Cruz, na nandyan lamang po sa door, nakikinig dito po sa Filmec. Pinag-usapan natin yung kanilang success stories, kung paano nabuo yung kanilang grupo, yung kanilang cooperative, at paano nila yung nasustain bilang isang negosyo ng kapihan sa Cabuyao, Laguna. Ayan. So, hello po sa mga taga Cabuyao, Laguna. Yes, visitor natin sila. Andito sila ngayon. Nakikinig din sila sa Tekno Negosyo. At para po sa mga susunod pa nating episodes, huwag po ninyong kalimutang tumutok para sa mga kwento at impormasyon na tiyak na magbibigay gabay at inspirasyon sa inyong mga makabagong teknolohiya sa agrikultural at sa larangan ng negosyong agrikultural. Ngayon naman po, sa episode na ito, may makakasama tayo. Atin naman pong alamin at dagdagan ang ating kaalaman patungkol sa best practices at experiences ng isa sa mga social laboratories ng Enterprise Development Division. Ito nga po ang Alyon Siake Gracielos Association na located po sa Maribeles, Bataan. Wow, napakalayo pa pala ng pinag-alayo ng ating guest. We are very honored na makasama natin siya ngayon. Kasi actually may makakasama tayong expert na magbabahagi sa atin ng kanilang kwento ng tagumpay at mga karagdagang impormasyon. So, makakasama natin yung manager ng Alyon Siake Gracielos Association. Let us welcome Ma'am Elizabeth Paglinawan, ang General Manager ng Gracielos Association.
Association. Good afternoon po, Ma'am Beth. Good afternoon, ma'am. Ayan. So, Ma'am, please take this moment po para batiin po natin ang mga ating Karadyo Agri, ang mga nakikinig at nanonood po ngayon. Good afternoon po sa lahat ng ating tagapakinig, sa ating mga ka-Radyo Agri, at sa aking mga kabarangay, at sa lahat ng mga friends ko dyan sa Bataan. Yes, so daming friends. Ang daming friends. Ayan. Okay, so sige. At wala na po ba kayong na-miss na batiin, Ma'am Beth? Baka may gusto pa po kayong batiin. Binabati ko din yung mga kasamahan ko sa Alliance Sayakay na hopefully nakikinig sila ngayon, hindi sila busy. Sino pa ba? Lahat ng kagrupo ko, binabati ko. Yung family niyo, Ma'am. Yung family ko especially. May pasok sila, tsaka yung dalawa anak ko wala ba, may malayo, kaya hindi nila ako maririnig. Ayan. So, mapapanood nila tayo, Ma'am, ngayon sa ating Facebook page, Radio Yes, Agri ma'am. 90.1 FM. Kung hindi man sila naaabot ng ating radio frequency, they can always visit and yes, rewatch yes. this episode. Ano? Para kung gusto nilang balikan ang iyong at makita. Babalik-balikan nila. Oh, ma'am. pwede. So, to start the discussion, hindi na ako makapaghintay partner. To start, pwede nyo kami bigyan ng story kung paano po nag-umpisa ang inyong association. Good afternoon po ulit. Yung amin pong samahan ay nag-start kami ng 1996. Uy, 2 years Yes, old na matagal na, 30 years na. years old. Opo. Ma'am, actually, yun bali, 1994, nag-start na ako na, naghahanap ako ng agency na pwedeng tumulong sa amin. Kasi nakita ko sa barangay namin, wala siyang, yung, parang ganyan samahan na, may, yung livelihood, wala. Tapos, medyo, kasi that time, medyo remote yung lugar namin, ma'am, nakita mo naman, hindi pa ganyan ka-develop. Unlike today, talagang maganda na yung barangay namin. Napapagmalaki ko yung barangay na yun, dahil marami nang nag-improvement, especially now. Yun nga nun, gusto ko magkaroon ng hanap buhay yung mga kasamahan ko doon kasi nakikita ko sa school, pagka may meeting kami, laging problema ng mga parents, yung mga pambili ng gamit ng mga anak, mga projects. Kaya yun, naisip ko na paano ko sila matutulungan. Kaya, yun nga ma'am, naghanap ako ng mga agency na pero ang tagal ko naghahanap, ma'am. Inabot ako ng 2 years bago meron talagang nagtiwala sa amin. Bali, sa DSWD kami nag-start yung program noon ni President Fidel Ramos na yung self-employment assistance kaunlaran. Yan po kami nag-start. Yes, ma'am. Self-employment assistance kaunlaran. Yan po yung ng DSWD. Sila yung unang tumulong sa amin, yung aming MS, si Ma'am Eda, special mention, tsaka si Kuya Bensi sa region. Sila talaga nagtiwala na mabigyan kami ng assistance kasi wala sa barangay, ay sa municipal namin, walang budget, tsaka yung ibang sa province, wala pa rin that time. Tapos, ayun nga po, nabigyan kami ng pagkakataon na pa-loan kami ng 125,000 na po yun, individual projects kami noon. Wala pa kaming kasoy. Tapos, yun nga, inabot ng 2006, napansin ko kasi na yung mga business na mga kasamahan ko is hindi talaga yung nagpa-prosper. Unti-unti lang na. Tapos kasi iba-iba meron ng fruit vending, tsaka vegetable vending, meron namang mag-sari-sari store, na habang tumatagal, nagiging sara-sara store. Kasi di ba pag kasi ma'am. Hindi na siya sari-sari. Kasi ma'am, siyempre nagagamit. Halimbawa, kailangan naman tika. Minsan kukuha na doon. Nauutang. Yun, hindi naman nila, personal na ginagamit, hindi naman nabayaran. As in, mga ganun Ano ba? nag-come up, ma'am, sa cashew na negosyo?
Ayun nga po ma'am, dahil doon nakita ko na naubos yung puhunan nila. Although nakabayad, wala kami naging problema sa mga bayarin namin sa DSWD. Actually, 3 times kami napautang. Habang nagbabayad kami, nagsisave din kami ng tas yun nga po, naisip ko na dapat meron yung na kami, yung group project para may mapapangalagaan yung pera yung puhunan. Hindi masayang. Opo. Tapos yun nga ma'am, naghanap na naman ako ng panibagong pwedeng tumulong sa amin na magkaroon kami. Naisip ko kasi maraming kasuhi sa amin. Kung sa Romats, walang problema dun sa lugar namin. Dahil marami ang bumibili antipolo ng mga kasuhi dun sa Alion. Pero nung time na yun, ma'am, nag-ano na po kayo? Kumbaga organized na kayo? Yes, ma'am, Pero hindi organized. pa kayo talaga nagkakasoy? Hindi pa ma'am. Individual projects kami noong time na yon. Ikaw bahala mag-manage sa kung ano yung gusto mong negosyo, gano'n. Tapos, ayun nga ma'am, nakilala ko naman yung taga sa Peso, si Sir Diego. Pasalamat ako dahil sabi niya natalisod niya lang ako doon sa Paggalagala ka siguro, mama, no? naghahanap talaga ako ng tutulong sa amin na agency. Yon. Tapos Napakaganda nun, no? tinulungan niya ako, pinakilala niya ako sa Dole. Interview, nakapasa naman sa mga interview, tapos hanggang ayun, sa Dole, nagpunta sa lugar namin, nag-evaluate sila. Lahat ng hanapin naman nila sa amin, nandun ma'am, napakita namin. Sabi nga, may maganda daw yung track record namin, kaya kami yung hinahanap nila na, kasi naghahanap sila that Bigyan ng time. suporta, oo. Yun. Kaya, swerte namin, kasi talagang para sa amin yun ma'am, dahil nga, yun na, nagpunta ako doon, tapos nakapasa naman kami. Nabigyan kami ng grant, ma'am, na 128,000, yun. Yung 100 is for raw materials, yun, yung kasoy. Tapos yung 28 para doon sa mga equipment, mga materials, may equipments na kakailanganin. Nag-start. Yes, ma'am. Bali yung sa equipment, yun nga, nakabili kami ng charcoal fired oven at saka 2 sheller, Casio sheller. Yun So, po. Filmec technology na agad. Yes, ma'am. Doon kami nag-start. Ma'am. But prior to that, meron na, nung nag-start kayong magkasoy, ma'am, meron na kayong available na parang makeshift ovens or Wala, ma'am. Nag-start sheller? talaga kami sa technology ng Filmec, Filmec ma'am. agad. Yes. So, hindi pa kayo nagpo-produce ng cashew nung walang technology? Wow, yes. Talagang nag-start kayo ng Kasi ma'am, nagbari lakbay aral gayon. Kasi doon sa amin, sa Bagak at saka Morong, marami nang nagkakasoy that time. Doon sa amin, wala pa. Sa Limay, meron na din. Tapos nakita ko yung mga process ng iba. Merong may sheller, merong iba yung kalukati. Tapos, yung nag-observe lang kami, hindi nila kami tinuruan. Ayaw nga kami kausapin ng iba. Pinuntahan namin. Basta, tahimik na sila, observe lang kami. Ma'am, paano nyo nakilala si Filmec? Paano nyo nalaman na may ganitong technology si Filmec? Kasi ma'am, si Ma'am Isis, dati sila ang sa... Shout out to Ma'am Isis. Yan, nanonood siya Shout out, ngayon. Ma'am Isis, tsaka si Ma'am Phyllis, yan. Sila po, tapos kilala nila sa DTI, si Ma'am Connie naman, si Ma'am Connie, sabi ko, shout out din kay Ma'am. Sila bali yung una nakilala ko na parang nag-introduce ng technology ng Filmec. Tapos, yun nga po ma'am, doon kami nag-start. Tapos, yung namin, building namin, wala pa kaming ganyan na building, ma'am. Yung, nakita mo yung namin, nakita mo yung picture namin Mamaya na ipapakita yun sa Ayun, video. yun. Ano yung itsura nung dati. Kubo-kubo, hindi pwede yung gano'n dahil pagkain yung namin. Kaya meron kaming savings noon na nag-start kaming nagpagawa ng ng building. Pero kulang na kulang. Anong year na to, ma'am? Anong Ma'am, taon na po kayo? 2007
bali. Nag-start kami paggawa, pero 2007 kami nag-start ng Asoy. production kasi Ma'am, nabanggit nyo kanina na meron na po kayong sheller at saka oven. So, yun yung unang technology na nabili po ninyo. Yes, ano? ma'am. So, ano po, paano siya nakatulong, ma'am, sa inyo, yung technology na ito sa ngayon na production ninyo, sa quality ng products ninyo? siyempre malaking tulong kasi hindi naman sa pinagmamalaki. Pero siyempre, pinagmamalaki ko. Baka sabihin nila, nagmamalaki naman ako, no? Hindi, malaking tulong sa amin dahil sa lugar namin, marami naman nagsasabi na, tsaka yung mga customers ko na, masarap talaga yung kasoy namin, ma'am. Iba siya. Wala Actually, siyang dito may dala si ano. Ma'am Beth na mga sample products. Pwede mo natin ipakita Yes, sa ito. ating screen. Ito po yung Ayan. aming- I-flash mo, ma'am, dito sa camera. Ito. Ayan, yan. Ito po yan. Ayan. So, So, ito yung cashew nut namin na creamy, whole. whole na. Ito yung creamy cashew butter namin. Ito yung milky cashew nut. Yung milky cashew nut, ang nagsasabi kasi yan, yung mga customer namin na yung kasi daw namin is parang may gatas. Tinatanong nila kung may gatas. Sabi ko, walang gatas yan. Actually, napakasarap ng isa High-end. sa mga paborito, hindi lang Recommended ako, may kundi yung buong cookies. film. Opo. Ayun nga po, salamat po. Actually, Kasi, mabibili dito yan, yung mga products na yan, dito po sa Filmec Canteen. Kaya Oo. kung madadaan po kayo dito sa Filmec, mabibili po ang mga products na ito dito sa amin. ma'am, alam ko po, love na love ng film yung Oh, products syempre namin. Mula noon, Kasi nag-start ito kami. ito yung isa sa mga products talaga na alam mo yun, pag meron kang kailangan i-promote kasi kailangan natin ng products, isa yung cashews na hindi Yes, nawawala kasi subok yung quality niya Yes, from thank the you, very ma'am. beginning hanggang ngayon, napakasarap, malutong pero malambot at the same time sobrang Sobrang milky milky. at talaga namang favorite ko. Nakaka-addict yan eh. Oo. Actually, pag kinakain ko nga yan sa office, sinatago ko yan sa ilalim ng desk. Bawal ako mag-share. Kasi naubos. Ubus yan. Pag sa akin lang, 292 eh. Kahit ma'am, yung apo ko, gustong-gusto niya yung pagkasabi niya, Mama, I like kasoy. Wow! Ako, ang favorite ko yung cashew butter. Ayaw. Iba yung butter nila. Sobrang Yung smooth. mayor namin, si Mayor AJ Concepcion, shout out din po, Mayor. So, Yan, sa mga paborito niya technologies- to. Yes, ma'am. Sa mga technologies po ng Filmec, yung sheller at ng oven, yun po yung naging katuwang ninyo para makabuo ng mga ganitong Yes, produkto. ma'am. Tama Opo, po opo. ba? Kasi dun sa amin, that time, yung may katabi kaming bayan doon na may ganito na rin sila. Sila ang unang nagganto sila, Nanay Chayong. Sila po unang ng Filmec eh. Na-assist din sila ng Filmec noon. Tapos yun, pero may mga, doon sa mga sa katabi-tabi nila may gumagawa, pero kalukati yung ginagamit. Kaya lang pag kalukati medyo may may aftertaste siya, may makati ganun na Eh, Actually, yun yung problema, ma'am, kapag yung kalukati yung ginagamit, Yes, masakit siya ma'am. sa dila, Ay, makate. Nakabili ako CLSL. last time ng ganyan, partner, grabe, hindi ko na uulitin ng kate sa bibig. Talaga? So, yung product nila, ma'am Beth, ang benefit nung technology na ginagamit nila, yung sa sheller, kapag ginamit kasi nila yun, yung in-split nila yung outer part ng cashew nuts, hindi nadadamage yung Ayan. kernel, yung Yes. puti. Oh, Ayan, yung yung ganyan, puti. ma'am, hindi. Kaya hindi siya yung CLSL lalagyan niya, ng ma'am, tagta. hindi dumidikit dito. Hindi siya makate. At saka ang isang Yes, nagustuhan ko dito sa cashew nila, talagang yung whole nuts. Whole nuts. Yes, Oo. ma'am. Kaya talagang sobrang milky niya no? Meron ding nagiging split, ma'am. Pero ganun pa rin yung lasa niya. Ganun pa Parehas din. din sila. Actually, wala akong ganong nakikita sa market na whole nuts. Ito lang ang Yeah. nakakita. Lagi pong split Kahit nuts sa yung SNR. nakikita ko. Ayun. Maski yung mga nakapack na available sa Pakita mga nga natin sa supermarkets. screen. Sa Bataan, ma'am, marami ding may whole nuts. Kasi may mga gumagamit na rin Yan. ibang Ito po doon siya. eh. May Yan, sheller whole na nuts. rin. O, Kasi yan. yan naman yung isa sa mga advantages kapag ginamitan mo talaga ng technology. Yan, no? opo. Hindi nasisira yung buto. Kasi Yeah, ma'am. talagang dahil designed yung Filmec cashew sheller, Opo. hindi niya nasisira Shape niya yung eh, buto. ka-shape niya yung Nakukuha mong sheller. buo. Opo, yan. At yun ngayon yung ipapasok mo Yan. doon sa oven. Opo, ma'am. Yes. Okay. Tsaka ma'am, yung amin, Napakasarap ng cashew nuts. tamo, pare-parehas ang Size.
sa yung color niya, 'di ba? Walang yung iba kasi may brown, may sun, Oo, parang may ano, nasusunog. yan. Ito po sa ano ng Sa oven oven ng naman Pilmec yan, yan. ma'am. Ah, Yung charcoal fired oven. Charcoal-fired oven Para na- kami na lang gumagamit ng ganun sa amin. Pare-parehas ma'am yung pagkakaroast Yun ang sa pagkakaiba kanya. namin, ma'am, sa iba. Iba yung lasa nung ano. Speaking, ma'am, nung sa pag-adopt nyo ng technology, may mga na-encounter po kayo na parang problems or challenges? Alam mo? Nung ano ma'am, nung una, kasi siyempre medyo mabigat yung sheller, tsaka masakit sa balikat, sa ganyan. Unti-unti, in-adjust namin, kami na gumagawa ng paraan para paano magiging. Kasi nung una, parang matigas, ganyan. Kami na rin gumagawa ng paraan para magamit nung maayos ng mga member namin. Yun hanggang unti-unti nasa siyempre ganun man sa Mas una, di mabilis ba? na ngayon. Ano? Mabilis na sila, ma'am. Mabilis na silang At saka, in fairness dito sa grupo na to, yung mga gumagamit, mga kababaihan. Yes, ma'am. Oo, Mga babae kami Women doon. Association. So, very gender-friendly yung Yes, technology. ma'am po. At saka ma'am, talagang mga babae kasi matyaga. Dati ma'am, at first meron kaming mga member na lalaki. Bali, 3 sila. Pero hindi nagtagal kasi alam mo yung mga lalaki hindi mahilig yung sa mga yung ganyan na trabaho. Iba ang ng trabaho nila. Hindi katulad sa babae, matyaga. At saka mga, sorry for the word ma'am, talagang tumagal na po talaga kayo sa Yes, ma'am. asosasyon. Hindi sila nagsitandaan. Oo. Ganun pa din ang kanilang mga itsura simula Tandaan noon. na nga, At ma'am. makikita nga po natin yan sa ating success stories na ipapakita ngayon sa ating pong mga manonood. Ipapakita po itong video ng kanilang success stories. So, papapanood po natin, makikita nyo kung nagbago ba talaga ang itsura ni Ma'am Beth. It was created Grabe. back then, 2017 pa. So, Sige. sige, papapanood po natin ito. Sa Mariveles, Bataan ang kanilang pinagmulan. At kasoy ang nagbuklod ng kanilang samahan. Cashew nut sheller at charcoal-fired oven ang gamit nilang teknolohiya at masasarap na produktong kasoy ang alay nila. Ngayon Kapit Visit po ay nag-start yung June 26, 1996 sa pamamagitan ng isang community assembly na ginanap po dito sa aming barangay. Naisip ko pong magbuo ng samahan para sa mga kababaihan kasi nakita ko po dito sa barangay namin maraming kababaihan na walang trabaho. Ang mga asawa nila nagtatanim doon sa bukid habang nihintay po yung pag-aani. Wala naman silang trabaho, wala silang income. Kung kaya naisipan ko po na magbuo ng samahan para makatulong sa mga pamilya ng mga kabarangay ko na matagdagan yung income nila. Noong 2007 po, naisip ko po na magkaroon kami ng common project, isamahan namin. Nag-seminar po kami ng cashew processing muna dun sa Morong. Tinignan ko po kung pwede namin i-adapt dito sa lugar namin. Nakita ko naman na maganda siya at dahil yung lugar namin po ay maraming kasoy, na antipolo po ang namimili ay mga taga-ibang lugar. Sabi ko po sa mga kasamahan ko, tayo kami ng cashew processing. Sa cashew processing naman po namin, malaking tulong yung technology ng Pilmec dahil yung pag-aaral po namin noon, yung training kong production namin, nag-conduct po yung DOLE, DTI, sila po ang pumunta rito para turuan kami. Naging napakaganda naman po dahil yung dati pong technology na pagbibiyak is yung kalukati na may kati siya sa lalamunan. Unlike yung sa technology ng Pilmec, yung gawa po namin na kasoy is talagang wala siyang aftertaste. Ginagamit po naming oven is yung technology ng Pilmec, yung po charcoal fired oven. Uling po ang pinanggagatong niya. Napakasarap din po nung kasoy na naluluto sa oven na Pilmec. At
Matipid din po siya sa charcoal, unlike kung gas ang gagamitin. Ang isa po pong napakalaking tulong sa amin ng Filmec is yung sinasama nila kami sa mga trade fairs. Dahil dun po, nagkakaroon po kami ng malaking sales. Tsaka nakakuha kami ng malaking buyers. Lahat po ng trade fairs na sinamahan namin na kasama yung Filmec, talaga po malaki yung mga naging benta namin. Dahil po sa tulong nila, tsaka yung promotion po nila kapag sa mga trade fairs. Kaya pinapagpasalamat po namin ng malaki na lagi kami na isasama sa trade fair ng Filmec. Yung cash processing naman po, ang naitulong nito sa aming members, napakalaki po kasi meron po silang araw-araw na income. Kikita po sila kahit nandito lang sila, hindi na kailangan pumunta sa Mariveles. Hindi na sila mamamasahe, dito lang po sa barangay namin ay kumikita sila. At nakakatulong po ito sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga anak nila, lalo na yung mga nag-aaral, sa pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay, pagkain, sa iba pong mga pangangailangan nila na dati ay hindi na mabibili. Ngayon po, nakabili na sila yung mga gusto nilang bilhin dahil nga meron silang kita dito araw-araw. Ang pinakamahalaga po, kailangan talaga natin yung gabay ng ating Panginoon. Na sa lahat ng gagawin natin, kailangan hingin natin sa Kanya yung guidance niya. Kung ito ay para talaga sa atin, ibibigay niya to. Sa samahan naman, dapat maging transparent ka, lalo na sa pagdating sa financial. Kami mismo, sinusolve namin yung problema namin, meeting namin. Pinag-usapan namin yung mga dumarating na problema sa amin. At sa awa naman ng Diyos, lahat ng nadaanan namin problema, nasolve naman namin. Tapos yun nga yung pagmamahalan sa bawat isa sa aming mga members. Parang pamilya na kami. Nais ko pong pasalamatan lahat ng agencies na tumulong sa amin at tumutulong pa hanggang sa ngayon. Una po yung barangay council namin, yung LGUs, aming governor, congressman, at yung mga agencies po, yung DTI, yung DOLE, SWD, at sa lahat po yung Filmec na hanggang sa ngayon po lagi nila kami sinusuportahan. Lagi nila kami binibisita dito at naalam po yung mga kailangan namin at pinopromote pa rin kami hanggang sa ngayon. Nang dahil sa kasoy, pag-unlad ng grupo'y tuloy-tuloy. Sa pasalubong na grasyelos, mga kamag-anak at kakilalay, masisiyahan ng lubos. Back on air. Ayan, Okay, so we're back. Nakita niyo po ba ang video? hindi ako makakapala. Medyo na-blanco kasi ko, si Mabit ba yun? Beto. Matakpak Wala nagbago. Wala nagbago. Kulay lang ng buhok. Itim lang yung buhok mo doon ngayon medyo brunette, gano'n. 30 years na. Matagal na pala talaga yun. Ma'am, ngayon, pag makapasyal ka doon sa amin, hindi na gano'n, mas maganda yung ano namin. Napunta ka dyan sa inyo mga 2 years ago siguro. Maayos yung processing malinis, center. malinis. Sige ma'am, so maraming salamat Ma'am Bet at sa video po na naipakita natin, it's a story of success ng Alionsia K. Mag-video ka pa Grasyelos bago. Association. Bakit ba natin siya nasabing successful? Kasi hanggang ngayon, buhay pa yung kanilang association. At saka dun sa history ng shinare ni ma'am, hindi lang pala sa mga taong kagaya natin ng may pagkaano sa trentahin, pati pala yung Alionsia K, trentahin na din. Oh, ma'am, Oo 30 nga. years na siya ngayon. So, sige. Yung mga question natin ay meron pang mga susunod, ano ma'am? So, may mga karagdagan pa tayong questions mamaya. But for now, tingnan po muna natin ang ating pong Facebook live stream. Kung mayroon po tayong mga questions from our viewers,
kung may mga comments and shoutouts. Okay, may nakita na ako agad dito. Nagpapa-shoutout ang aking professor from NEUST, Sir Argel Domingo. Hello, magandang hapon sa inyo, sir. Hi, good afternoon, Doc Argel. Na-miss natin siya. Nag-guest siya dito pero doon sa GAD. Sa wanna Gender and know, yes. Development. Ayan. So, special shout out din sa ating mga OJT ngayon sa EDD. Si Sila Cappuccino, si Angela, at si JV. Nanonood sila ngayon. Ayan. Of course, and our EDD family, EDD Taas at EDD Baba, they're also watching. Napakarami nating watchers ngayon. 19 million. Wow, Hindi mo kaya yun. Akala ko 19,000 lang. 19 million yan, 19 girl. million. So, sa mga nakatutok po sa Radio Agri, sa ating pong programa, kayo po ay nakikinig sa programang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Mary Grace. Ako po si and Aileen. So, mula sa Enterprise Development Division of Philmec. Ayan. Shoutout din daw sa CLPL-USHS, sa mga 7 researchers at 8 examiners. Ayan, yung mga pamangkin ko, nanonood sila. Ayan, so maaari rin po ninyo kaming mapanood sa aming official Facebook page. That's Radio Agri 90.1 FM, Philmec. At para naman po sa mga hindi nakaabot sa mga nakaraang episodes, available pa rin po ang mga ito sa aming YouTube channel. That's Radio Agri 90.1 FM, Philmec. Huwag niyo rin po kaming kalimutang i-follow sa iba pa naming mga digital platforms tulad ng Instagram, Facebook, at just search Radio Agri 90.1 FM. At para po sa ating mga ka-Radio Agri na nakatutok ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan o pagbati, maaari lang po kayong mag-comment sa aming live stream o mag-text sa ating official text line. That's 0962-119-7445. And speaking of questions, merong nagtatanong sa atin, ma'am, online. So, ma'am, ano po ba ang mensahe ni Ma'am Elizabeth sa mga kabataan na gustong mag-venture into agribusiness? Sa mga kabataan na gustong mag-venture sa agribusiness, ang payo ko lang ay sundin nila yung gusto ng puso nila. Kung ano yung passion nila. Kasi pag passion mo isang bagay, hindi ka magsasawa hindi ka kahit na pagod ka na, hindi mo maramdaman na pagod kasi masaya ka sa ginagawa mo. Yes, Ituloy lang nila yon kasi may may kita naman sa pag-agri, Yes. sa lahat naman ng business. Kung gagawin natin ito ng maayos, siyempre, una-una, yung guidance natin sa taas, hihingin natin para i-guide tayo kung tama ba yung ginagawa natin o at natulungan din tayo. Ganun din sa kami, ma'am, nag-start kami na wala naman kami puhunan talaga. 25 pesos lang per member. Pero, yun nga, pwede naman tayo lumapit sa mga Tsaka different nagsipag government kasi kayo, agencies. ma'am, Ayan. maghanap ng Yes, susupport yun, sa ma'am. inyo. Yun nga yung mga tulong ng mga different agencies namin, ma'am. Pinagsama-sama. Una, walang gustong tumulong. Merong isang nagbukas ng pinto, may sumunod na hanggang marami na halos lahat ng government agencies na willing na silang tumulong. Lalo na kung nakikita nila na nagsisikap ka talaga at saka yung tulong na binibigay ng government, Lalo na po ginagamit natin ng maayos. mga kabataan ngayon, may Yes, mga ma'am. open programs ang government. marami para matatalino sa yung mga kabataan natin ngayon, ma'am. Kaya- Nagbibilib din actually ako sa mga generation ngayon ng mga Oo, kabataan. matatalino At saka sila. open for entrepreneurship. Ayan, marami, ma'am, ngayon. Kasi At nung, hindi biro yung suporta ng government. Yes, Hindi ma'am. biro Totoo bukas yun, sa ma'am. mga agribusiness na ina-assist natin. nagtutalk din ako dun sa sa BPSU, ma'am, mga business students. Ayun, marami silang tao, tsaka sila, talagang gusto nilang magnegosyo. Unlike before, excuse me, na bihira, di ba, ang gustong mag-business, gusto nila pag Ngayon, graduate, papasok na, gusto nila nasa opisina, sa mga ganun. Ngayon, marami na ang gustong mag-business ng mga kabataan.
At saka ang ganda ng sinabi ni Ma'am kanina, no, na gawin mo yung gusto mo or yung mahal mo. Kasi meron nga tayong kasabihan, do what you love and you never have to work a single day Ayun, in your totoo life. yun, ma'am. Kapag bahal mo yung ginagawa. Kahit pagod ka na, Yes. nandiyan ka pa rin. Lagi ka pa din parang magiging inspired Gusto to mo continue. minsan gusto mo nang mag-give up, pero ano pa rin, tuloy pa rin kasi nga passion mo yun. Yeah, ang ganda nun. At saka kumikita. Ayos Yun nga. ata ang importante ngayon, partner. Kailangan kumikita. Yes, ma'am. Hindi lang passion. Mahal lang ko Full yan. Passion with with earnings Yes, siguro, yun, ma'am. partner. Totoo Magka-combine naman yan. Kami naman, ma'am, so ano nga kami, sabi ko nga, malayo na, pero malayo pa. May i-improve pa, ma'am, kayo. Malayo na rin na narating namin yung 30 years na, di ba? Opo. Tapos unti-unti yung hindi naman ano yun one time na andyan ka na. siya overnight. Hindi siya Hindi siya overnight. overnight. Talagang Success. pinagtrabaho Ayun, niyo siya totoo. for a very long Opo, time. Pero tignan yung niyo- samahan namin. Yeah, tignan nyo naman kung nasan kayo ngayon, di ba? Very successful. Hindi pa rin naman, ma'am. partner eh, Hindi, yung sabi isa. ko nga malayo pa. Malayo na pero malayo pa. Para masabi namin talagang successful na kami. Kasi sa ganyan, lalo yung samahan, hindi naiwasan maraming mga problema dumadating. Diba, ma'am? Ma'am, akin na nga po yung butter ninyo. Attempt naman tong Ang Parang gusto ko lang, importante, ma'am, saan po masolve ba mo mabibili na ang inyong mga produkto? Paano nyo po siya minamarket, itong mga products na to? At saka, ano po yung pinaka-effective ways na pagmamarket ng inyong products according to your experience? Nag-start kami niyan, ma'am, yung sa mga trade fairs. Kasi noong una, doon sa lugar namin, hindi nila masyadong, dahil una-una may mga kasoy doon, iniihaw lang nila yung kasoy. Tapos, nag-start nga na sinama kami ng Filmec at saka ng DTI sa mga trade fairs. Noong una, sinama lang ako sa trade fair sa SM, mag-observe. And Ngayon, then, ma'am, marami na po kayong ina-attenda ng Yes, mga ma'am, mga fairs. trade So, fairs through na. that, mga Marami. attendance nyo, ma'am, sa mga ganun, doon kayo nakakakuha. doon ng nakilala, mga ma'am. market. Tapos nakakuha ng mga bulk orders. Yun nga. Sobrang Tapos, dami ng trade fair niya, ma'am. I remember one time, kailangan ko siyang i-monitor sa Bataan. Sa trade fair ko siya pinunta. kasi nga, ma'am, lagi, sa trade fairs. Maniwala nga ka nga, partner, may time na, basta nakalimutan ko na, siguro during pandemic yun. Uso kasi ang, di ba, ang trade fairs, ma'am, nung pandemic. Ma'am, through yung bagsakan ng DTI. Bagsakan Sila ng talaga DTI. sila. Tatawagan ko siya noon, ma'am, kamusta po kayo, ganyan. Tapos nagpakita siya sa akin ng picture niya, nasa trade fair siya, pilay ang kamay. Ay, oo, ma'am. Yes, Nakaagad. Ganun kasipag. Ganun kasi. kasipag si Ma'am Beth sa Grabe, pag-attend ng mga trade grabe. fairs. Kaya naman talagang malayo na yung narating ng Alyansiya. Kaya iba yung nagagawa pag talagang dedicated. Yes. Kaya ang entry ko dyan, nakalimutan ko na. Ang entry ko dyan, walang pag masipag ka, pag may tiyaga, may nilaga, pasensya na, kakaanistisya ko lang. Kasoy. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may kasoy. Buksan na natin. Hoy! Nakamaingit yung mga viewers natin. Mabibili po ito sa Filmec Cantina. Yeah, we have stocks po sa Filmec through 18's Catering Services. Ma'am, may mga Shout out to din. Ma'am Nancy. May mga resellers din kami, ma'am. May mga pasalubong center na dinadalhan. Meron kayo sa online? Hindi pa mo kasi ang problema namin walang magmamanage. Kasi nandun sila lahat na sa production, ma'am. Kaya ma'am, baka Ako may naman, ma-encourage nasa pa yung labas na mga youth for mechanization na gustong magpa-member po sa association. Napakaganda nun, the next generation Yes, of the business. So, sige. Ayan. So, sa ngayon po, ma'am, na kayo ay established social laboratory na ng Filmec, kayo po ay nagsisilbing modelo, no, sa mga teachers po, bilang isang teacher sa mga bagong adapters ni Filmec, pagdating po dito sa Casio Processing System. So, ma'am, sa inyong experience po, paano po natututo yung mga participants nyo sa pamamagitan ng actual demonstration ng technologies or ng system? Napansin ko, ma'am, yung mga pumupunta doon sa amin. At saka, kami din dinadala kami ng Filmec sa iba-ibang provinces. Palawan, Iloilo, Guimaras, ganyan. Na matuturo. Kasama namin si Ma'am last year Yes, sa ma'am, Guimaras. Sa Guimaras.
Tapos, ma'am, yun nga, nakikita nila, lalo na pag nandun sila sa amin, nakita nila yung the way na pagpa-process namin. Parang excited sila. Kasi nga, hindi ganun ang way nila. Yung Kami practice naman, pag nila. nagtuturo, wala naman kaming tinatago. Kung anong ginagawa namin, yun po ang tinuturo namin Tinuturo doon. nyo, ma'am, yung paggamit ng sheller at Yes, saka ma'am. ng... Kung paano okay. gamitin ng sheller, paano Actually, lahat, maglinis. partner. Kahit sa Lahat. pagdadry. Yan. At saka kung paano malalaman kung kung matured na yung buto. O tsaka Ng kung dry at na saka siya. sa pagdadry, sa Ayun, ma'am. pagshelo, buong system. Lahat, ma'am, tinuturo namin. Oo. Para Kaya kung may kasi, mga manonood po tayo na gustong matuto ng cashew processing, ang dapat nyo lamang pong gawin ay mag-letter lamang po kayo Sa dito po PhilMec. sa PhilMec. Address to our director At po. dadalhin natin Dadalhin sila. sagot na kay kayo ng Ma'am PhilMec. Dahil sila ay ating social laboratory. Kaya yun nga, ma'am, pag naano nila yung story namin, parang ano sila, tangting nito, na inspire sila, Yes, ma'am. na Ma'am, speaking of story, ano naman pong maa-advise nyo po sa ibang mga associations na gustong sundan yung yapak nyo sa paggamit in terms sa paggamit ng technology ni PhilMec? advice ko po, ayun nga, ma'am, sa samahan, dapat talaga yung nagkakaunawaan. Sama-sama. Sama. tulong-tulong. Isa yung goal ninyo, although, hindi na iwasan nagkakaproblema. Oo, hindi po Pero, opo, maiwasan talaga. walang samahan na hindi nagkakaproblema. Ang importante lang, napapag-usapan ninyo, At naaayos. ginagawan mo ng paraan, na masolve yung mga naging problema. Tapos, ayun nga, ma'am, mag-stick tayo dun sa goal natin na success tayo sa anumang samahan na kinabibilangan natin. Kung may pagkukulang yung isa, unawain, tulungan mo, diba? May kakulangan siya, ikaw naman magpuno sa kakulangan niya. Kasi nga, iba-iba, parang sa daliri natin, iba-iba yung size, sa tao din, iba-iba din ang natin, iba-iba yung kakayahan. Kaya kung saan ka naka-align, doon ka, hindi tayo Tsaka, dapat, just make sure na talagang ginagamit yung technology Yes, ng ma'am. tama, Opo, wasto sa tama. at Opo. naaayon. Lahat ng gagawin natin dapat maayos, inayos Yes. natin. Tsaka ibigay natin yung 100% natin. Kakayahan natin. Hindi man tayo umabot dun. At least, nag-aim tayo ng mataas. Kung medyo bumaba, okay lang yun. Ganun. Kaya sa amin pong mga nakikinig dyan, kung meron po kayong mga cashew sheller na generated po ng PhilMec na hindi nyo pa po siya gaanong nagagamit, you can also draft a letter, isend nyo po ito sa PhilMec para po maturuan kayo ng mga expert on how to properly use yung mga technology po ninyo para ma-maximize ninyo. At soon, makagawa kayo ng napakasarap na mga produkto. Ma'am, pwede bang, actually, very partner. Gusto ko lang tanungin kay ma'am. Kasi di ba ang ating goal is to help them earn. Meron tayong talagang makikitang figures. Talagang kumikita ba talaga kayo, ma'am, using our technologies? Oo naman, ma'am. Kumikita naman kami. Ilang milyon. Ilang na milyon na ba? Wag na mo, ma'am. Wag na. Nakabiyaya tayo. Actually, ang laki na nung property nila. Nakapokus kasi sila, ma'am, sa improvement ng kanilang ng buildings ngayon ng processing center. Tsaka may sarili ng sasakyan sila, ma'am. At balita ko parang sooner or later, bibili na rin sila ng another one. Bago. Hindi pa ngayon, Hindi ma'am. pa Sige, ngayon, pero later. plano pa siya. Later. Plans pa to expand. Opo, ma'am. Actually, Tsaka di ba nakabili meron na din kayong kami. ginagawa ngayon na milk, cashew milk? Pag nag-start kami, ma'am, yun naman, may collab kami ng isang customer ko naman. Parang, ni-improve pa siya. Sa DOST Tagig, ma'am, namin ginagawa yon. Pero, naka-linya na sa namin. Okay. Fairness, talagang may innovation. Cashew milk, 30 ma'am. years pero may innovation. Ma'am, yung, Additional meron product. kami yung cash, mag-ano na kami. Kasi nagtanim kami ng mga araro, ma'am, arrow root. Alam mo yun, ma'am? Hindi ako familiar partner. Araro. Di ba may mga araro cookies? Opo. Ayun nga, nagtagtanim kami para kami ng araro cookies talaga. Kasi katulad ito, hindi siya araro. Pero ang Pero sarap ang iba, niyan. pero ang iba, ma'am, Partner siya sa kape ng kabuyaw. Oo. At saka linya ng trentahin, hindi masyadong matamis. matamis. Apo, kahit yung butter namin, ma'am, hindi. Ano yan, ma'am? Ito, hindi siya araro, flour.
Oo. Pero kasi Meron siya. maraming gumagawa ng araro, pero hindi siya araro flour. Kaya ang ano namin, kaya nga cashew cookies naman. Okay. Kaya So, nagtanim kami ng araro para may additional kami na araro cookies with cashew nuts. Ganun. feeling ko dapat meron tong next episode, partner. Oo, parang Kasi uunting product pa lang yung nakikwento ni ma'am. So, sige, sa ating pong... Para yung bago na yung aming building, 'di ba? Tsaka yung kanina kita mo mga gamit namin mga plastic pa. 'Di ba ngayon din na mga stainless, mga ano na. Yes, ma'am. Malaki na kailangan din improvement, natin ma'am. mag-comply for food safety. Oh, yes, ma'am. Nagano kami sa FDA. So bukas kung sa ating pong mga manonood na nabitin po sa story ni Ma'am Beth ng kanilang success story, bukas po ay nandito lamang siya sa Filmic. Yeah. Na magi-speak siya. I heard magi-speak siya dun sa... Share siya ng testimony Yes. nila. Bukas dito sa Shelo Filmic. CK. Okay, so sa ating pong mga karadyo agri, nawa po ay mayroon po kayong napulot na mahalagang impormasyon mula po sa ating guest ngayong hapon. So, sumulat lamang po kayo sa aming pong ahensya para po sa mga kung nangangailangan po kayo ng mga entrepreneurial and technical assistance pagdating po sa ating mga Filmic technologies. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Beth, at see you again tomorrow Yes, dito po sa Filmic. So, bago po tayo tuluyan magpaalam, ma'am, baka meron po kayo ulit gustong batiin or i-share para po sa ating mga karadyo agri. Ako magpapasalamat talaga sa Filmex sa pag-invite sa amin at sa walang sawang pag-suporta sa amin. Kasi since 2007 up to now, nandiyan pa rin kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Tsaka yun nga, kung ano yung Baka maiyak ka pa, mama. Oo nga, malapit. Malapit na. Yung mga trade fairs ng Filmic, nakakasama pa rin kami. Tapos may mga parang seminar, katulad ng nakaraan tayo na costing, na namin na kulang yung costing namin, dapat mas mataas na yung namin. Iba pang mga seminar ng Filmic na naisishare nila sa amin pag pupunta doon sila, ma'am. Thank you very much sa Filmic dahil ayun nga, marami kaming natutunan. Tsaka yung kasay namin na masarap galing sa Filmic talaga yung technology. And also, I would like to thank na yung mga ibang agencies na tumutulong sa amin. Yes. Ang babait mo na agency naman na Lahat yan, tumutulong sa amin, ma'am. Napakarami. Sana wala kayong mamis pag binati nyo sila. Hindi ko na isa-isin. Opo. Kasi madami. baka may nakalimutan ako, pero alam na nila yun, lahat sila. Blessing sa amin. Parang, tawag dito, sila yung blessing ng Lord na ginamit para ibigay sa amin yung tulong ni Lord. Kaya, thank you very much po sa lahat. Napaka-importante talaga ng stakeholders collaboration, Yes, convergence of iba't ibang efforts and assistance. Sa amin, ma'am, mabait ng mga government agencies. Ma'am, may na tumutulong. nagpapa-shoutout sa atin. Baka kilala nyo si Mark Anthony Lozado, Kalingasyon. Ay, yes, si Maki. Sabi niya, Mama Dora, Beth Paglinawan. Hello po, Sir Maki. Hello, Hi, Maki. Sir Maki. And hello din po sa LGU sa Bataan. Yes, na ma'am. Patuloy na sumusuporta Yes, sa marami Alliance sila, Yapi. ma'am. Ayan, so dito na po nagtatapos. Now, for more information about Radio Agri at sa mga aming pong programa, please visit our social media accounts and YouTube channel. That's Radio Agri 90.1 FM. And for our text line, it's 0962-119-7445. Muli, kami po ang inyong nakasama sa programang Tekno Negosyo. Teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Muli, ako po si Ivy Espiritu. Okay, baka lang may mga viewers tayo na gustong mag-order ng product. Pwede niyo pong i-chat si Ma'am Beth sa kanyang Facebook page, Beth Paglinawan. Okay, baka po may mga market outlets siya na gustong mag-display ng product nila. So you can message Ma'am Beth Paglinawan of Alioncia Kay Graciellos Association. So sige, ako naman po si Mary Grace Orlasan mula sa Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development
and Mechanization o mas kilala bilang PhilMech. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin po sa ating himpilan Radio Agri 90.1 FM PhilMech, kasaganaan para sa bayan. Goodbye everyone! Thank you po! Thank you, Ma'am Thank you, Beth. ma'am. Thank you, ma'am. Narito na ang Tekno Negosyo, mga pamamaraan, kasanayan, suporta at kwento ng tagumpay sa negosyong agrikultural gamit ang mga makabagong teknolohiya.